tinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos. Po tayo lahat upang awitin natin ang itinuro sa atin ng Banal na Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw noon ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, damhin niyo siyang tuwiran upang inyong mawawaan ang kanyang kaukulan at mapatotohanan niyang siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang mga mabababa ang kalooban, na hindi alintana ang sasabihin ng kapwa, kaysa mapagpahalaga sa sarili, na ayaw napipintasan, nahuhusgahan, nahahatulan, subalit hindi naman nila batid kung ano ang kalooban ng Ama. May mga taong hindi baling hamakin ng kapwa, wag lang ang Ama ang sa kanila'y mawala. Subalit may mga tao namang ipaglalaban ng kanilang sarili, lumabas at mailabas lamang ang katwiran nilang sarili. Subalit di alintana ang Diyos Amay, nagligalig na sa kanyang masasamang gawa. Mga minamahal, ano nga ba ang tunay na mabuti? Ano ang tunay na napakagandang dapat maganap sa buhay ng tao? Ang alamin mo ang katotohanan kung papaano ang Diyos sa iyo'y malulugod, ang Diyos sa iyo'y matutuwa. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Masaya ba ang buhay?
tama ang ginagawa mo, anak. Ipagpatuloy mo yan. Sapagkat kung ang tao'y sadyang may pandama sa Ama, kahit na sino pa yung kapwa niyang nagsasalita ng alam niyang tama, hindi niya hahamakin at pagtatawanan, sapagkat alam niya ang katotohanan. At may mga taong nagpapalagay na mabuti ang gawa nila, subalit kung manira naman ang kapwa ay kay inam, ngunit hindi kayang aminin ang mga sinasabi nila. Kaya masusuri mo lahat ang uri ng tao, ang pag-uugali ng tao. Kaya dito ka maghanda dahil ikay bata pa. Huwag kang patangay sa sanlibutan. Huwag kang patangay sa salitang tao. Sapagkat ito ay nakapanlulumo. At kung mananaig ang pagkatao mo'y mawawala ka sa katotohanan. Subalit alin ba ang mas mahalaga? Ang taong na magtatawa sa iyo o ang Ama na malulugod sa iyo? Kaya't matuto kang magsuri at mamili ng tama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Sadyang kahirap pagmula ng pagkakasala ng kapwa-tao. Sapagkat kapwa mo di man lumaban sa iyo, hindi man makalaban sa iyo, at di lalaban sa iyo, ngunit ang Amang hindi mo nakikita, alam niya kung sinong totoo sa mga anak niya. Kaya maliban maramdaman mo ang Ama, hindi mo magagawang maghamak, humamak, at manghamak ng kapwa mo. Kaya napakalaga ng makilala at madama siya. Alam niyo baga, mga minamahal ko, kung tunay na nasa puso niyo na ang Ama, hindi niyo na alintana kahit sabihin ng kapwa niyo kung ano-ano ang isira sa inyo. Mahahabag pa kayo sa kapwa niyong naninira sa inyo. Maaawa pa kayo sa mga kapwa niyong mapaggawa ng salita na kapwa-tao. Subalit, yung magalit kayo, magdamdam kayo, hindi niyo na kayang gawin niyan. Sapagkat alam niyo na ang bawat sinasabi ng tao siyang hahatulan ng Ama, na ang bawat ginagawa ng tao siyang hahatulan ng Ama. Kaya ikaw na nasa matwid na tuntunin ng Ama at damam-dama mo siya, di ka na nagagalit, maaawa ka pa. Di ka magdaramdam kapag ikay sinisiraan, kapag ikay pinag-uusapan ng lihim, kapag ikaw ay kinukutya. Matutuwa kayo. Yan ang palatandaan na sumasa inyo na ang Ama. Matutuwa pa kayo kapag pinag-uusapan kayo ng kung ano-ano ng kapwa nyo, sapagkat batid nyo, walang malilihim sa Ama. Batid nyo na anuman ang ginagawa ninyo, hindi malilihim sa Kanya. Kaya ipapanalangin nyo na lamang ang kapwa nyong ang gawa ay hindi tama sa lupa. Sapagkat batid nyo, ang lahat ay walang malilihim at ang lahat ay gagantihan ng Ama. Kaya't ayon sa ginagawa ng tao, ang siyang gantimpala niya at siyang parusa niya. Magalak at magpuri kayo sa mabubuting layunin na ginagawa ninyo at sa mga adhikang kay buting nasa nyo. Pakatandaan ninyo, ang taong nasa mabuti at nasa kalooban ng Ama, ang alam niyang makasisira sa kapwa niya, ay pagtatakpan niya pa. Sa halip na ito'y ipangalandakan niya at parang galing niyang ganun ang kapwa niya para lang mapahiya, para pag-usapan, siya mismo ang manliliit na hindi niya kayang sabihin dahil naaawa siya sa kapwa niya pag-uusapan. At yan ang palatandaan kapag tunay ka na sa Ama.
Hindi mo kayang tanggapin ang mga sinasabi ng kapwa mo laban sa kapwa mo, sapagkat may takot ka sa Ama na naririnig mo ang mga bagay na alam mong hindi tama. Kaya ikaw mismo ang magsasabing, huwag, pabayaan na lang natin sila. Nawa dumating ang takda, maramdaman nyo ang katotohanan ito. Naway dumatal ang takda, mabatid nyo ang katotohanan ito, upang kayo rin mismo mamigil, makapigil ng inyong sarili. Sapagkat ang tao ay tao, ngunit ang espiritu ay espiritu. Kaya't kilala niya ang makatao at kilala niya ang makademonyo. Sapagkat ang makatao ay nagmamahal sa kapwa-tao, ngunit ang makademonyo at asal demonyo walang pakialam sa magiging kahihinatnan ng kapwa-tao. Alalaong baga, mapalad kayong hindi nagiging daan ng hidwaan at pagkakamali ng kapwa nyo. Subalit, nakakakilabot ang pagmumulan ng usapin at pag-uusap na hindi tama ng kapwa-tao. Uulitin natin, hindi nawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Buhay ba ang Ama? Kaya ang tunay na nakakilala na sa Ama at nakakadama na sa Kanya, umiiwas na siya na pagmumulan siya ng mga sitchit. Pagmumulan siya ng kasiraan ng kapwa niya. Sapagkat nalagpasan mo yung maghapon, nalagpasan mo ng isang buwan, nalagpasan mo isang taon, nalagpasan mo ng ilang taon, naging daan ka ng kasiraan ng kapwa mo, hindi mo malalagpasan yan buong panahon. Sapagkat daratalang takda, ang lahat ng ginawa mo, sisingilin ng Amang dakila. Ano ang mas mainam? Singilin kayong gantimpalaan sa mabuti niyong ginagawa? O kayo'y singilin na kaparusahan ang kakamtan? Kaya magalak kayo, magpuri kayo mga minamahal ko, kung tahimik at payapa na ang isip at damdamin nyo, at nagagawa nyong magmalasakit sa kapwa nyo, at di naninira at maninira. Sapagkat ang taong dalahira, kailan may di mapapatag at di makakali ang buhay. Sapagkat masaya ngayon, darating at darating ang kaguluhan sa kanyang buhay. Sapagkat kung paano niya ginagawa yun sa kapwa niya, magaganap din sa kanila. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya mainam pa ang wikangay kung wala kang magawa. Titigan mo yung tahanan mo kung anong dapat mong magawa pa. At kung wala ka nang magawa, malinis na bahay mo, matulog ka. Buhay ba ang Ama? Subalit, ang gawain sa tahanan ay hindi nawawala. Ang gawain sa bakuran ay hindi nawawala. Taong tamad at mapangatwiran ang walang magawa. Sapagkat sa maghapon hindi nawawala ang gagawin sa tahanan. Sa maghapon hindi nawawala ang gagawin sa bakuran. Kung wala kang sariling tahanan at wala kang sariling bakuran at ikay nangungupahan, tahanan mo rin matatawag yan sapagkat ikay doon nakatahan. Kaya pag malasakitan mo rin habang ikay nakatahan at nangungupahan doon, sapagkat ikaw naman ang masisiyahan kapag malinis ang tahanan at ikaw rin naman ang hindi makali kung sanay ka sa linis at malinis. Ngunit kung sanay ka na sa karumihan, baliwala na yan, tambak diyan, tambak doon, tambak doon, tambak doon. Wala na sa'yo yan, hindi na masakit sa mata mo. Buhay ba ang Ama? Oo nga naman, kung sa sarili mong tahanan hindi ka malinis, di sa pamumuhay mo rin hindi ka malinis. Yan ang katotohanan, mga mahal ko. Magnilay at magbulay kayo. Kaya yung tao, naririnig at maririnig niyong ulit-ulit nasa banal na aklat yan. Ang kalinisan ay daan ng kabanalan. Kaya ang taong nagpapakabanal, nagpapakabuti, maging sa sariling tahanan ay malinis. Hindi lang magaling magsalita, pero pumunta ka sa kanila kay dumit. Walang mawawaan ang tahanan. Mga minamahal, ito'y hindi pangangalat ng kasiraan ng tao, kundi ito'y alalaumbaga. Anong ibig sabihin? Maraming gagawin ng tao,
napakaraming gagawin ng tao. Kung ang sasabihin, kaya nangangapit bahay, kaya nakikipagkwentuhan, walang magawa. Hindi totoo yan. Marami kang gagawin sa tahanan mo para ikay lumisya sa gagawin at sabihin mong wala kang magawa. Ang totoo niyan, kapag sakit na ng tao yung masalita at masitsit, talagang mahirap gamutin yan. Subalit kung tunay kayong kumikilala sa Ama, inyong pakinggan, kahabag-habag, ang pagmumula ng pagkakasala na kapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Buhay ba ang Ama? Kaya mag-ingat kayo. Yamang kayo'y naghahanap na ng matuwid na kalooban ng Ama. Yamang kayo'y nagnanasa ng maging ganap sa Kanya. Mag-ingat na kayo sa bawat ginagawa nyo. Pag sumikapan, pag sumakita ninyong, tuntunin nyo na ang Kanyang tuntunin at hindi yaong mabuti kayo ngayon. Pag may dumating na mabuti, doon naman kayo mabuti at wala nang bale yung pinagkamabutihan at mabuting pagsasama ninyo nang dumating naman ang isang mabuti. Wala na kayong makikitang mabuti pang sa higit sa lahat. Kung hindi ninyo makikita yung pagpapakabuti at mabuting ginagawa ng kapwa nyo. Kaya upang makita rin ang kapwa ninyo ang mabuting ginagawa ninyo, masdan nyo rin ang mabuting ginagawa ng kapwa nyo tao. Huwag lamang ang sarili ninyo, ang nais ninyong ipangalandakan at purihin ng kapwa nyo. Matuto rin kayong makakilala, makakita ng mabubuting ginagawa ng kapwa nyo tao. Sapagkat ang naglalayo ng kabutihan, minimiti ay maging mabutihan ang pagsasama ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, ang lahat ay sa kabutihan. Ngunit, paano nga ba? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mga tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nananalangin na ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga mapagpaimbabaw. Kawawa naman yung taong ganito. Hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mga mandaraya at mga ngalunya. Kaya't katulad ng publikanong ito, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ano ang palatandaan sa mga taong nakakakilala sa Ama? Katulad nitong isang publikanong hinahamak ng isang nagmamagaling, nang sinasabi niya, O Diyos, ako'y nagpapasalamat sa iyo sa mga pagpapala mo. At ako'y hindi katulad na isang publikanong yaon. Ang tingin niya sa sarili, hindi daw siya magnanakaw, hindi daw siya nangangalunya, hindi daw siya mandaraya. Sino kinalugdan sa dalawa? Yung tinitingnan niya ba ang sarili niyang magaling na wala siyang kasalanan? O yung hindi man lang nakapasok at hindi makatitig sa langit sapagkat dinadakukan niya ang kanyang sarili at sabi niya, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Yan ang pawang katotohanan. May mga taong ang tingin nila sa sarili kay galing, kay buti at hinahamak naman nila ang kapwa nila. Na sinasabing, mga huwad yan, hindi katotoo yan. Mga impostor yan, mapagpaimbabaw.
Kung ikaw ba naman ay totoong taong matuwid, sasabihin mo yan sa kapwa mo? Yan ba ang kaluhugan at kabuturan ng puso mong mabuti? Yan ba? Hindi. Ang taong ang tingin niya sa sarili, nagmamagaling. Yun, wala siyang alam kundi mamula at mamintas ng kapwa. Subalit, ang taong ang tingin niya sa sarili, makasalanan siya at nagkakasala, kalulugod-lugod at kalugod-lugod sa Ama. Buhay ba ang Ama? Ano ang pinapaliwadang dito at ano ang pinapahiwatig? Huwag niyong tingnan magaling kayo, mabuti. Lagi niyong titingnan may kasalanan kayo upang sumuko kayo sa Ama. Lagi niyong titingnan may pagkakamali kayo. Lagi niyong titingnan hindi kayo matuwid na tao. Upang huwag kayong humamak ng kapwa niyo na nagmamagaling kayong, hindi ko naman ginawa yan, hindi ako mandaraya. Hindi ako mangangalunya, hindi ako magnanakaw. Yun lamang nakikiapid ka sa usapang hindi tama, iyan ay pandaraya na. Dinadaya mo sarili mo at dinadaya mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Bakit? Tingin mo sa sarili mo yung magaling, ngunit chismosa ka naman. Hindi ka kamo mandaraya, hindi ka kamo mangangalunya, at hindi ka magnanakaw. Yung ninanakawan mo ng karapatan ng kapwa mo, isa ka magnanakaw. Karapatan na mahalin ang kapwa mo tao. Isa kang magnanakaw, sapagkat ang gusto mo lang ikaw ang mahalin, ikaw ang paboran, at ikaw ang hangaan, ikaw ang lapitan. Nagkakamali ang taong ganito, sapagkat ano baga ang kalugod-lugod sa Ama? Magalak kayo, magpuri sa Ama. Kung ang pagtulong at pagdamay ninyo sa kapwa nyo, nang dahil sa pagdamay at pagtulong nyo sa kapwa nyo, dumanas kayo ng mga hirap. Sapagkat yun ang binabata ninyo, yan ang pinagbabatahan ninyo. Kaya nga't ang mga lingkod, dumaranas ng mga paghihirap, pasakit ng kapwa. Ano ang mga hirap at pasakit na ito? Alang-alang sa paglilingkod na nasang magpakatotoo. Ano man ang sabihin at iparatang ng kapwa, nilulunok nila. Tinatanggap nila. Sapagkat hinihiling ng pagkakataon na magpakababa ka, alang-alang sa tinanggap mong Ama. Kahit anong ihatol, ihusga sa'yo. Sabihin kang sinungaling, sabihin kang hindi totoo, sabihin kang makapagkunwari, sabihin ka lahat ng sasabihin ng kapwa mo. Ang mahalaga, kilala ng Ama, nakikita niya, alam na alam niya, lahat ang anak niya. Yaon ang panlaban ng mga taong makatotohanan. Kaya hindi sila nasasaktan, hindi sila nagdaramdam, nahahabag sila, kinaaawaan nila ang kapwa nila kung manalitay parang walang kasalanan, parang kay linis at walang dungis, bahid karumihan. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika nga, mas kinalugdan ng Ama, yaong makasalanan na hindi niya matanggap-tanggap ang kasalanan niya, ay hinihingi niya ng tawad ni hindi siya makatitig sa langit. Subalit itong isang mapagmagaling, nang sabi nga niya, sa talinghagang ito, sinabi rin niya ang mga talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May matuwid ka bang pag-uugali at mabuting ugali kung hinahamak mo ang kapwa mo? Kaya, magnilay, magbulay kayo sa bawat araw upang huwag kayong matulad sa taong ito na dinaan sa talinghaga ng isang Hesukristo upang huwag pamarisan na kung ang paningin sa sarili magaling, walang kasalanan, hindi nagkakasala, siyang dinihado, siyang niloko, siya ang dinaya. Mapalad kayo kung dinaya kayo ng kapwa nyo, ngunit di kayo nagsalita kahit anong salita para sa ikasasakit ng damdamin ng taong nandaya sa inyo. Subalit, kahabag-abag, kung papaano ka dinaya, masigit pa ang mga salita mong tinanggap ng iyong kapwa nandaya. Halos lurayin mo na, halos patayin mo na sa mga salita mong masasakit. Ikaw ang higit na parurusahan sapagkat hindi mo alam ang iyong sinasabi. Ang taong may utang na loob at may kababaan ng loob, habang nabubuhay tumatanaw ng utang na loob sa kapwa niya. Subalit, ang taong nagmamapurit, nagmamalinis, ang lahat ng ginagawa niya, pinagmamarali, pinagmamagaling, pinagyayabang. Sino ang kinalulugdan? Ang taong walang imik o taong walang batid? Sa lahat ng sinasabi, matuwid ba ito? At katwiran ba ito? Kaya wika ng Ama, mapapalad kayo, tingin nyo sa sarili nyo, ay hamak kayo,
makasalanan kayo, upang humingi kayo ng kaalwanan, kaginhawahan sa inyong pagdurusa, sa inyong paghamak at pagiging isang hamak, upang mangingi kayo ng tawad sa lahat ng inyong mga kamali at kasalanan. Kaysa tingin ay isang matuwid, mabuti na walang kasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At yan ang pawang katotohanan. Ito ang aral. Magpakababa at hintayin ng Ama ang magtaas sa sarili. Kaysa magtingin kang mataas ka, na ibabakat, ibagsak, lumalagapak sa lupa. Kaya ang wika nga, tingnan nyong baluktot kayo nang maituwid kayo ng Ama. Tingnan nyong malaki pagkakamali nyo't nang maitama kayo. Tingnan nyong makasalanan kayo't nang magsisit magbalik loob araw-araw at gabi man, upang ang bawat araw nyong pagbabalik loob sa Kanya, di kayo madimlan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oo nga naman. Kung minsan may taong pinakain yung kapwa niya, pagkataas pinakain halos ipasuka yung kinain. Ano ginawa mong mabuti sa kapwa mo noon? Mabuti pang pinabayaan mo na lang gutom, kaysa naman pagkatapos niyang kumain kung pagsabihan mo parang hindi na makalunok-lunok sa kinakain, di baga? Isang halimbawa lang ito't isang talinghaga, mga minamahal. Kaya napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang kabanalan, ang ugat nito'y kalwalhatian, kabutihan, at buhay na walang hanggan. Ang sasapitin ng taong ang tingin sa sarili ay mababa at nagpapakababa pa at patuloy na nagpapakababa upang ang Ama ang magtaas at itaas sila. Mga minamahal kong kapatirang Divine Mercy, yan ang dapat niyong gawin. Tingnan niyong hamak ang sarili niyo upang humingi kayo ng kaginhawahan at katighawan sa Ama. Tingnan ninyong makasalanan kayo upang lagi kayong magsisi at manghingi ng tawad sa Ama. Subalit, huwag niyong titingnang magaling kayo na wala kayong kasalanan, kaya hindi kayo dapat humingi ng tawad. Sapagkat kung minsan sa isip mo, nagkakasala ka, hindi mo alam. Kapag tumitig ka sa kapwa mo, nagkakasala ka, hindi mo alam. Kapag tumitig ka at nagkasala ang isip mo, nilabas ng bibig mo, malaking kasalanan. Kaya walang taong banal, maliban ang naging banal na nagkatawang tao lamang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mahirap magmagaling, magmapuri, magmalinis. Bayaan mo ng tingin sa iyo'y maruming-marumi upang linisin ka ng Ama. Bayaan mo ang tingin sa iyo'y dungis na walang kaparis upang malinisan kang ganap ng Ama. Di bali na ng tingin sa iyo ng kapwa mo, hamak ka at walang alam, walang karunungan, walang kaalam-alam at isang huwad. At ang Ama lamang ang tumitig sa iyo, humanga sa iyo at malugod sa iyo. Mas mahalaga kaysa ang kapwa mo ang pumuri sa iyo, ngunit ang Ama naman, tinatakwil ka. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, mababasa ninyo sa Eklesiastiko, ang may mga tao na kapag halimbawa ay kaibigan nila, kaibigan nila, pagkatapos na naging kaibigan nila, di siyempre magkaibigan sila sa pananaw nila, kapwa sila, pare silang magkaibigan, di ito namang tapat na kaibigan hindi niya alam, hindi pala tapat yung kaibigan niya. Lahat ng sikreto niya, kinuwento niya ng kinuwento doon sa kaibigan niya dahil akala niya totoo niyang kaibigan hindi pala tapat yung kaibigan niya. Nako, nung magkagalit sila, kung ano-anong mga pinagsasabi nung kaibigan niyang hindi tapat. Sa palagay nyo,
Wala mang laban itong kaibigan niyang tapat. Sino ang kalugod-lugod? Itong lahat ng kasiraan ng kapwa niya, kaibigan niya kasi. Nako, kung hindi ko pa alam, lahat ng sikreto niyan alam ko. Eto kaganyan, ganyan, 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 ganyan. Sa palagay mo, nakakatuwa yun sa pananaw ng Ama? Tandaan ninyo, ang masakit sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Kaya kayo rin, pipili rin kayo ng tunay na kaibigan. Ang bawat nagaganap sa buhay niyo ay maging aral. Kapag nakakita kayo ng kaibigan na tapat at totoo, huwag niyo ipagpapalit sa anumang yaman sapagkat walang makakapantay. Subalit, bago kayo maging totoo at tapat na lahat ay sinasabi niyo, tingnan niyo rin ang kapwa niyo. Baka isang araw, pinakain niyo na, tinutuklaw na pala kayo. Buhay ba ang Ama? Lahat ng ugali ng tao nasa banal na aklat yan. Kaya mga minamahal, kahabag-habag ang mga pinagmumulan ng hindi nararapat, ng hidwaan, ng alitan, ng siraan. Kahabag-habag. Kaya mga mahal, bilang kapatirang Divine Mercy, na matuwid na tinuturo sa inyo ang asal na tama at mabuting ugali, nawa, huwag niyong tularan ang mga sutil, ang mga palalo, na balang araw ay parurusahan, sapagkat kung anong ginawa, siyang kahatulan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang lahat ng salita ng Ama ay pawang katotohanan. Kayo'y tinatawagan ko mula sa kawikaan. Tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan, itong aking bibigkasin at ako'y nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat ang kong kaalaman ay mahigpit pa sa hiyas, mahigit pa sa hiyas, walang kapantay na sang maliwanag. Ako ay magbibigay ng talas ng kaisipan. Tinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Pawang katotohanan, itinuturo ng Ama ang tunay na karunungan upang ilayo ka sa masamang kaisipan at sa gayon matututunan mo ang lahat ng mabubuting aral at sa puso mo na may itatanim niya upang mabuhay yung mabuting kalooban ng kailan may hindi mo gawin ang isang talusirang nilalang. May mga tao, pagkaharap kay para bagang kay buti, pahalik-halik pa sa'yo, Judas pala naman ito. Nakakilala na ba kayo ng ganong uri ng tao? Nakatagpo na ba kayo ng ganyang uri ng tao? Nagkaroon na ba kayo ng mga kaganapang ganyang uri ng tao? Huwag kayong magtaka, sapagkat nakatala ito sa banal na aklat. Subalit inuulit kong muli, kahabag-habag, nakakapangilabot ang sasapitin ng taong pinagmumulan ng mga ganitong kasalanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ang nagnanasa ng payapang buhay, lumilisya, lumalayo sa hindi tamang gawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Pawang katotohanan ang banal na aral ng Ama na habang may buhay, may pamaraan siya. At paano mo nga ba makikita ang tunay na hiwaga niya? Ang pagiging hiwaga niya. Ako po ay hindi naninira at ayaw kong manira, ano. Kaya kung kayo ay gustong manira, ay bahala na kayo. Ano po? Ano ang tinuro ng Panginoon sa akin? Hindi po ako Diyos at hindi naman po ako manggagamot eh. Ngunit may pagkakataon na itinuturo sa iyo ang pamamaraan. Ano? Halimbawa, matagal kang malabo ang mata, may pamamaraan sa opera, pwede kang magliwanag, naging successful yan. Ngunit napakagaling mo, napakayabang mo nang magliwanag ang mata mo. Mas lalo ka pang naging makasalanan, lahat na lang ng mali nakita mo. Pero ang mali mo, hindi mo makita, lalong dumami kasalanan mo. Ay eka, pinaliwanag ko ang mata, lalong napuno ng kasalanan ng taong ito, sabi ng Ama. Sa palagay nyo, buong panahon liliwanag ang mata, kaya maraming naoperahan, bandang huli bulag din. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Bakit? Binigyan ng pagkakataong magliwanag ang mata. Nung magliwanag ang mata, wala nang nakita kundi ang pagkakasala at magiging kasalanan. Akala naman, pag napagliwanag ang mata sa operasyon, buong panahon na yun. Ang hindi alam, may dahilan din para mapundi, pumutok, mawala ang inyong mga lumiwanag na mata. Bakit? Sapagkat tulad ng bumbilya, nananahan ba yan? Napupundi yan, umuundap-undap. Kaya mga mahal, kung nais niyong magpakatotoo, mapapaligaya kayo ng Ama. Tandaan ninyo, ang tunay na kagalakan sa puso nagmumula. Ang tunay na kasiyahan sa puso nagmumula. Hindi sa nguso, hindi sa salapi, hindi sa bagay, hindi sa pagkain. Ang taong nasisiyahan at natutuwa sa bagay, sa salapi, at sa pagkain, huwad. Mapagkunwari. Sapagkat ang tunay na ligaya, wala ka mang yaman, masaya ka. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya nawa, maging masaya kayo sa buhay nyo kung tunay na anak kayo ng Ama. Kung tunay na anak kayo ng Ama, wala na kayong makikita, kundi ang makabubutit, ikabubuti pa ng sarili ninyo. Sapagkat sayang ang pag-aaral. Alam nyo, mga minamahal ko, kahit isa-isa mawala kayo rito, dahil nagdamdam kayo, nasaktan kayo sa mga sinasabing totoo, walang bali, may kapalit kayo. Subalit, sino kawawa? Wala. Si Kunching, hindi kawawa. Hindi makakaawa. Sapagkat, siya naglabas ng bibig niyon, bibig niya ginamit, kaya kayo nagdamdam, kayo nagalit, sino nagkasala? Si Kunching o kayo? Yan ang pawang katotohanan. Kaya mga mahal ko, ang tunay na mabuting pag-uugali at mabuti ang damdamin, natutuwa kapag tinutuwid. Nagagalak kapag tinatama. Subalit, kapag nagpupuyos ang damdamin, nagngingit-ngit, nagdaramdam, lumalayo, huwad. Alam kong may magagawa. Lamang binabaligtad ng tao ang nagpapakatotoo siyang huwad. Sapagkat, yun ang tingin nila. Pag ugali kang tao at damdamin kang tao, ang nagpapakatotoo, huwad sa'yo. Subalit kapag sinuri, makikita ng Ama kung sino ang totoo. Kaya, pasurin nyo ang damdamin nyo sa Ama, palirip nyo, sapagkat walang makalilirip, makasusuri ng kahit na sino. Sino kinakawawa ng taong ganun ang ugali? Pag dumatal ang takda, sa inyong mga kasalanan ay sinisingil na kayo, hindi kayo mamatay-matay. Hirap na kayo. Tirik na ang mata. Di pa malagutan ng hininga. Bakit? Sapagkat hindi kayo mapatawad-tawad sa kasalanan nyo. Alam kong may, hindi ako nagbibiro. Pawang matwid ang aral. Basahin nyo sa banal na aklat. Kaya nga sinasabi sa inyong lahat, para maituwid ang baluktot, maitama ang mali. Kaya ang gumugusto, natutuwa, nagagalak, at patuloy nagmimithi na matuto at magbago. Alam kong may magagawa.
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Anak, puno ng tiyan mo. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Magaling ka lang yan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong
sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, saan ba nagmula ang mga salita? Hindi ba sa Ama? Subalit yung masamang salita, saan nagmula? Kaya nga, may masamang salita, may mabuting salita, di ba ga? Saan nagmula ang masamang salita? Sa demonyo. Saan nagmula ang mabuting salita? Sa Diyos. Sa isang bibig, lumalabas ang masama at mabuti. Kaya nakakatakot, nakakahiya. Mga minamahal, anong silbi ng pag-aaral kung walang pagbabago, kung walang natututo? Kaya upang hindi nadadaya ang sarili at di dayain ang sarili, ang lahat ng natututunan ay paglilayan at bulay-bulayin ng sa gayon. Kayo mismo, huwag nang hintayin pang sabihin ni Pedro, ni Juan at saka papa ninyo magmumula yung, huy, magsisi ka na, huy, magbago ka. Sarili, isuko, magsisi, magbalik, loob. Sapagkat 10 beses mang sabihin ng kapwa mo, magsisi ka na, hindi ka naman maliligtas niyan. Magsisi ka na, hindi ka naman niya itatawid sa buhay. Ikaw pa rin at ang Diyos mong dapat kilalanin at tanggapin ang makapagtatawid sa sarili mong buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa Kanya ka makipag-isa, sa Kanya ka makipagtotoo. May niloloob man at pinahintulot na maganap sa buhay mo para ito'y subukan kung papaano kakatibay katatag sa pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Sa naganap sa buhay mo, kung ano man ang nararanasan mo, kung ano man ang binibintang ng kapwa mo, lunukin mo lahat. Ang mahalaga, huwag kang sa Diyos mo'y magtalusira. Pagpalain kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At pakatandaan naman ninyo, itong aking tuturan mga tao, kailan may di bibigyan kayo ng makalalason sa buhay nyo. At kailan may di kayo bibigyan na makatutupok sa buhay nyo. Bagkos ang ibibigay sa inyo ay makapagpapabutit, makapagpapaganda ng buhay nyo. Lamang kung may naganap sa buhay nyo, hindi nyo kalooban at kagustuhan, kung tunay kayong mananalig at mananampalataya, tutup din pa rin ninyo kung anong kalooban ng Ama hanggang sa di nyo namamalayan, sinasadsyad, nakasasadsyad, nakakahulagpos, nagtatagumpay kayo. Yaw ng palatandaan na di kayo humiwalay sa Kanya. Yaw ng palatandaan na kinikilala nyo siya. Yaw ng palatandaan na kayo'y tumanggap sa Kanya. Kaya't kayong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayong ganap, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ilang araw na lang po bago magmahal na araw. Ilang araw na lang. Kailan ang Linggo de Ramos? Kailan? Kailan po? Sa 20. Ang Linggo de Ramos. Ilang araw ka pang magsisisi? Bako dumating na yung Linggo de Ramos, araw ng pamalaspas. Mapalaspas na ng utak mo. Sabihin mo, Panginoon, linisin mo na isip ko. Nang magbago po ako. Huwag kunting nang matwid ang sarili ko, mabait ako. Kasi nagbigay ako ng ganito kasi nagbigay ako ng ganon. Sabi nung nasa banal na aklat, ako kay mapagbigay. Ulitin natin. Salamat sa Panginoon. Marami tayong natututunan. Akala ko noon pag nagbigay ka, mabait ka na. Kahit pala lahat ng nasa iyo, ibigay mo. Kung pagkatapos mong binigay, sinusumbat mo't nako, para mong pinapatay ang kapwa mo. Baliwala lahat ito.
Kaya ulitin natin kung anong sinabi. Ay, Diyos ko at Ama ko, nawala na yata. Ano sinabi? Ulitin nga natin. Magsisi at mapahamak ang nawawalang tupa, nagkasala, pinupuri kita, Ama, ayaw na niyang ibalik pa. Ano po ang palatandaan? Ano? Magpatuloy kayo sa mabuti. Yan. Napakaganda ng buhay. Ulitin natin kung papaano magsisi at mapahamak. Dumating noon sa ang ilang tao na ibinalita kay Jesus na pinapalaya ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileang ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila, isa na namang talinghagayan. Kumisan, ay kawawa naman eka siya. Kasi eka makasalanan yan kaya nagkaganyan. Isang malaking pagkakasala, isang malaking pagkakamali, yaong kinatutuwa ninyo at hinahamak ninyo ang kapwa nyo na sa kanyang kaganapan sa buhay. Paano eka sinungaling naman eka yan mandaraya eka yan, kaya nagkaganyan. Dapat pala, anuman ang alam nyong kamalian at kasalanan ng kapwa nyo, huwag kayong mapangutya, mapanghamak, mapanira. Bagkus suriin yung sarili nyo at ipanalangin yung kapwa nyo, gayon ang sinapit. Ngunit hindi, nagpipiesta ang mga dalahira kapag mayroong mga nabalitaan, ang kapwa niya ganun at ganyan. Anong sinasabi? Talaga eka ang ganun, kaya naman eka nagkaganyan, dahil eka ganun, dahil eka ganyan. Sa palagay nyo, sinong masigit na makasalanan? Yung tao na sa palagay ng kapwa nila, kaya, paano eka? Kaya nawalan ng kabuhayan yan. Kasi eka ay talagang masama O sino kaya ang tunay na masama? Yung nanghahamak, yung nangungutya, na itong makasalanan, na alam niyang makasalanan siya, nagsisisi siya, humihingi siya ng tawad. O yung mga taong humamak sa kanya, sino masigit na makasalanan? Mag-aaral kayo ha? Kaya may pag-aaral. Gaano naman yan katotoo, Apo Kunching, na yung sinasabi mo na yan ay galing sa Diyos at galing sa katotohanan. Gusto niyong paniwalaan? Mamatay muna kayo. At pag namatay kayo, tingnan ninyo, kung sa kasalanan ninyong ginawa, na kayo mapangutya, mapanghamak, mapanira, tingnan ninyo kung saan kayo tutungo. Paano naman ninyong malalaman, patay na nga kayo? Walang patotoo, kundi ang banal na aklat na ito. Nang sabi nga ng isang mayaman, Abraham, pakisabi mo naman kay Lazaro, na siya kay bumaba, at para mapagbilinan ng aking mga kapatid, nang sila'y magbago. Sapat na sabi ni Abraham, sapat na ang mga itinala ni Moises para pag-aralan nila. Kung yung mga mensahe, ibig sabihin niya, kung yung mga pinahayag na Ama ang nangusap sa 10 utos ng Diyos ay hindi mapaniwalaan ng mga kapatid niyang nandun pa sa lupa, paano pa nilang paniniwalaan ng isang patay na bumababa? Paniwalaan muna nila ang kautusan, wika nga niya. Yung mga salitang banal na naturo ni Moises. At sapat na yon para sila'y maligtas. Mga minamahal, kung wala mang patotoo para sa inyo, ngunit ang banal na librong ito ay nagpapatotoo, lahat ng nakatala dito ay magaganap. Ano ngayon ang nagaganap sa ibang bansa? Di ba't maliwanag ang tinuran sa inyo ng banal na espiritong nangungusap? Tandaan ninyo,
Daratalang takda maglalaban bansa kapwa bansa. Anong nagaganap ngayon? Ilang Pilipino pinauwi. Hindi lang yan. Maghintay pa kayo upang patotohanan ko kung huwad nga si Constancia. Yamang tinutura nilang siya'y bulaang at hindi totoo. Isang araw patotohanan sa inyo lahat ng minisay mula unang taon niya hanggang sa kasalukuyan, matutunghayan ninyo. Kung buhay pa kayo, masasaksihan nyo. Upang patotohanan sa inyo na naganap man sa buhay niyang pinahintulot, ngunit walang nakababatid kung sinong totoo at huwad. Sumainyo ang kapayapaan, maghintay kayo mga mahal ko, naway huwag sa bansang naroroon ng mga pamilya nyo ang may maganap na gayon. Nang hindi kayo nagiging mayabang, baka hatulan din kayo ng ama na mga pinagmamagaling nyo'y pamilya nyo. Isang araw baka umuwi sa inyo, wala na rin silang trabaho. Dapat wag mayayabang ang tao, dapat wag magmagaling ang tao, dapat wag palalo ang tao, dapat anuman ang nasa kapwa-tao, dapat ipagpasalamat kung ikaw ay hindi dumaranas ng gayon. Subalit, wag kang maging malabis ng pananalita. Kung kilala mo ang Ama, hindi ka magsasalita ng di tama sa iyong kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao'y mahahatulan ninyo, subalit ang Espiritu Santo, kailan may di nyo mahatulan sapagkat di nyo nakikita. Kaya kabag-abag ang mga tao na nagpapakatotoong kapwa-tao, subalit hinahamak-hamak, kinukutsa-kutsa at ginagawang mga loko-loko, loka-loka. Mga minamahal ko, huwag niyong pamarisan ang mga taong mali at buktot ang kaisipan upang huwag kayong mapahamak tulad nilang mapapahamak. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay, kay sarap mag-aral ng mga banal na salita ng Panginoon. Ano po? Alam niyo po, kapag ang damdamin niyo'y binago ng Diyos, pati ang isip niyo, wala na kayong gustong gawin, kundi makinig na lang ng makinig at alamin na lang ng alamin ang katotohanan, sapagkat ito nagbibigay sigla. Subukan ninyo, pag nalulungkot kayo, manalangin kayo, at buksan niyo ang banal na libro na ito, tutugunin kayo. Katulad niyan, sa Ecclesiastico. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manhalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong maging matiwasay habang nabubuhay, tanggapin mo ang anumang ipagkaloob niya sa iyo, sapagkat ang tiisin mo ang kadustahan kahit anong mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Subalit, magtiwala ka, tutulungan ka niya, maging tapat ka sa Kanya, at makakaasa ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung kinikilala mo siya, doon niya sinusukat kung paano mo siya tinanggap. At habang nakakaranas ka ng hindi mo kaya, palagay mo, may Diyos ka. Kaya naman, ano ba ang binigay niyang hindi mo nahulagpusan? Ano ba ang pinahintulot niyang hindi mo napagdaanan na pagkatapos ay masaya ka? Mga minamahal, nakapagsusumigaw ang mga naglingkod sa Ama dahil naging totoo ang aral niya. Kaya naman, kapag binalik mo sa diwa mo, paano mong nakamtan yun? Paano mong nakayanan? Paano mong nahulagpusan? Ganyan kahiwaga ang Ama. Ganyan kabuti ang Diyos na tinatawagan mo at kinikilala. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya nilalayuan, yamang sa Kanya kanananahan, lahat ng iya'y mapagtatagumpayan na may galak at katiwasayan na buhay. Maniwala ka lamang, magtiwala ka lamang, walang bagyo sa buong panahon at walang dilim
sa buong araw. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat tandaan ninyo, pagkatapos ng lahat, ano man ang pinagdaanan, ligaya pa rin ang matatanggap. Hirap ang kaakibat ay ginhawa, lumbay ang kaakibat ay galak, sakit at dusa ang kaakibat ay luwalhati. Kung tapat kayo, tatanggapin niyong lahat ito. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, nung bago ako, nilalagpasan ko po yun eh. Sabi ko, eto na naman. Tapos susubukan ko na naman ako, Panginoon, eh, wala na po bang katapusan? Alam niyo po, ngayon sabi niya, Constancia, bakit mo nilalagpasan niya? Basahin mo sa kanila nang tumatag tumibay ang pananalig nila. Sapagkat ako'y buhay na kinikilala nila na dapat makilala at matanggap. Upang mapatotohanan ko, buhay din akong sa kanila'y magsasadsad. Buhay ba ang Ama? Kaya, tandaan ninyo, ang sabi nga, anong ibabalik sa iyo kung walang nawala para makita mong muli? Ano bubuhayin sa iyo kung walang namatay para makitang siya bumubuhay? Kaya, kung niloob na namatay ang iyong kabuhayan, loloobin niyang mabuhay muli at ikay managanap na muli. Buhay ba ang Ama? Kung niloob niyang mawala ang iyong pagtitiwala, subalit, nawawala man ito, patuloy kang nananalangin, umaasa sa Ama, bubuhayin niyang muli ito sapagkat nakita niya, hindi ka lumayo, hindi ka lumapit, kundi lalo ka pang nangunyapit. Buhay ba ang Ama? At yan ang Ama, ganyan siya. Pakatandaan nyo, kaya nasasabi yan, may nagpapatotoo. May nagpatotoo. Ang nauna sa inyo, mga nauna sa inyo, at ang mga nakakakilala. Kaya, kumilala rin kayo nang maramdaman nyo. Totoo ang aral, tapat ang aral, buhay ang nangaral, at di mamamatay, magpakailanman. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, magnilay at magbulat, walang di kayo kakamtan, Ama inyong kilalanin lamang, ligaya ay sa inyo'y padarama at tuwirang, sa puso nyo'y mananaan at di mapaparang, ang may pandinig ay nakarinig. Kumisan, kahit tagal ninyong, iyan na rin naman ang tahanan nyo. Iyan at iyan na rin naman. Karami ninyong, hindi naman kayo patay para hindi magkapera. Pero ba't di nyo nagagawa? Ba't di nyo naisip? Kapag kumilos siya sa isang iglap at pinabatin nyo, yun ang gawin nyo. Yun ang gawin nyo, pagtiwalaan nyo lamang. Siyang nagsabi, siyang nangusap, siyang may gusto. Hindi kayo pababayaan. Matutupad, magaganap, matatapos ang inyong sinimulan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ang pasimula at wakas ng buhay. Kaya ang pananampalataya at pananalig nyo na kapag may pinasimulan siya sa inyo, mapatatapos niya sa patnubay niya, panaligan nyo, magaganap. Kaya tandaan ninyo, ang Amang kalasag nyo, buhay at galak ng inyong kasiyahang matatanggap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, upang magkaroon ng karagdagan at maragdagan ang inyong karunungan. Huwag niyong katwiran. Galing na ako doon kay Apo Kunching. Magtungo naman kayo sa ibang may karunungan, makapupulot pa rin kayo. Huwag niyong tularan ang iba. Gusto nila'y sila lang ang pakinggan. Huwag! Makinig din kayo sa kapwa nyo. May mapupulot kayong mabuti at ang masamay, iwaksi. Pagpalain kayo. Nekkaramaneyahanam. Bakit ka matatakot maaagawan kung ang Ama mo ang nagpundasyon sa iyong buhay? Patuloy kang magbigay at mamahagi kung anong karunungan.
at sisibol ang karunungan mong di alam. Sapagkat ang bawat pamamahagi mo, ito'y kaloob ng Ama, at ipamahagi mo nga ito ng pamahagi ng patuloy kang subiulan at magpasibol ng magsibol yaong Amang nagpapasibol ng buhay. Mahal na mahal ko kayo. Ang ibang may karunungan, tinatago nila. Pinagdadamot, baka daw maagawan, baka mawalan sila. Bakit? Ba't ka mawawalan kung ang Ama nagbibigay? Manapa, kung madamot ka, mawawala iyan. Anong silbi ng liwanag kung nakatago ang ilawan? Kaya ipamahagi mo ng patuloy kang magningas at magningning. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang bagay ay maaagaw mo sa kapwa mo kapag isa kang taong mga agaw. Ang anuman na pagkain, maagaw mo sa kapwa mo kung ikay nagugutom at ikay walang makain. Subalit ang kaloob ng Ama sa kapwa mo tao, anuman ang galing mo, anuman ang kakayan mo, anumang talino mo, anumang yaman mo, hindi mo maagaw kapag ang Ama ang nagbigay. Yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, ba't gagawin nyo pang mang-agaw? At gagawin nyo pa ang lumaban? Wala namang kayong kalaban at kaaway kung Ama ang sa inyo'y nananahan. Kaya manahimik na lamang at kayo'y maging isa at kaisa niya sa kabutihan upang maramdaman nyo ang tunay na kagalakan ng buhay. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng kasiyahan at kakontentuhan sa buhay, at patuloy ang pag-asa'y mabuhay na walang maliw habang kayo naririto sa lupa, at makita nyo ang liwanag na dulot niyang walang kamatayan. Pagpalain kayo. Bukas na po yung linggo, kaya kayo magsimba kung, kalayo naman po kasi Eka. Huwag nyo na po akong tularan. Kasi naman po pag nagsimba ako ng linggo. Pero, siyempre, sasabihin ko pa ba sa inyo kung saan ako nagsisimba pag araw ng linggo? Pag inatasan ako kung saan, hindi, siyempre, susunod ako. Subalit, hindi ko na kailangan ikwento kung saan ako nagpunta. Di po ba? Kaya upang maragdagan po ang inyo, huwag naman ninyo akong tularan. Ba't siya po? Wala. Hindi siya nagsimba. Huwag naman po. Mula Lunes hanggang Sabado. Yung po naman ang araw ng linggong iyon, yun naman ang pwede ako matulog man lang hanggang alas 6. Ano po? Pero kapag niloob, hindi pa rin ako mangangatwiran. Kapag inatasan ako, pwede pa rin ako magsimba. Sapagkat hindi ako maaaring magsabing, alam ko na yun, hindi na ako magsisimba. Hindi po. Sapagkat napakasarap makinig sa kapwa mo. Totoong-totoo yan. Totoong-totoo po yan. Ako, kapag nakikinig ako sa mga kapwa ko mangangaral, ninanamnam ko mabuti. Hindi ko sinasabing, alam ko na yan. Alam ko na yan. Bakit? Sino ka ba? Diyos ka ba? Alam mo na ang lahat? Mayabang ang ganong taong uri ng tao na sinasabi niyang alam niya na yun. Katulad kay Angel, habang pinakikinggan ko siya. Ama, patnubayan mo ang batang ito, naway patuloy mo siyang puspusin at patuloy manahan sa iyo ang Espiritu, anak. Bakit? Kay sarap, nakakatuwa. Pero yung hindi nakakaunawa, Eka. Wala ka, Eka. Kawawa naman ang mga tao, no? Nakakaawa. Dapat matuto para hindi nangungutya, namamahamak, nagpapahamak, naninira. Bakit nga ba? Sa 14 na taong maglalabing 5 taon na, iba't ibang uri na ng tao na kaharap ko at nakasalamuha. Iba't iba ng kaganapan. Subalit, alam niyo po ba ang tunay ko na saksihan? Pinakakahabag-habag pala ang taong alam mo mabait, pero pag nalaman mo, kay sakit pala niyang manalita, nakakaawa. Ano? Palibhasa nga po, siyempre walang masamang tinapay sa'yo dahil lingkod ka. Lahat pakikitunguhan mo, lahat pakikiharapan mo, lahat mamahalin mo. Bagamat sa tingin nila sa'yo'y hindi ka totoo, wala lang.
Hindi na, ikaw nakakasalanan. Bahala na sila, di ba? Basta ang mahalaga, ikaw bilang tao, nakikipagtotoo ka sa lahat. Kung ang tingin sa iyo, hindi ka totoo, may bahala na ang Diyos sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo, magpakatotoo tayo sa Panginoon para tamasahin natin ang ginhawa ng kalooban, payapang kaisipan. Tandaan ninyo, napakasarap ng payapang isip mo. Wala kang iniisip kahit na kanino, sino. At napakasarap ng pakiramdam ng pag-ibig ay buhay, hindi paimbabaw. Pagpalain kayo. Tandaan po ninyo, kaya niyong ibigin ang kapwa niyo kapag ang Diyos ang sumasa inyo. Walang banal, lahat nagkasala, nagkakamali. Subalit, pag sumakita ninyong huwag kayong maging katwiran niyo, laging tao lamang ako. Huwag, kalimutan niyo na yung katwirang tao lamang ako, sapagkat habang pinangangatwiranan yung tao lamang ako, hindi kayo malalayo sa kasalanan. Ikatwiran niyo, kahiya-hiya sa Diyos kung magkakasala ako paulit-ulit. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Mayo po kayong taglayang liwanag at galak sa buhay nyo. Wala nang bendisyon. Ano po? Para naman tayo magkalayo-layo na ng masarap